yung certainty na yung sinasabi niya na after 3 days, bibuild niya ulit ang templong ito, nangyari nga. So, ang salita ng Diyos, pag sinabi niya, ito ay magkakatotoo. Hindi ito parang nag-i-aim na kung mangyari, kung hindi, hindi. Ito ay certain, ito ay definite, ito ay may sureness na pag sinabi niya, ikaw ay pagpapalain, ikaw ay i-bless, ikaw ay maliligtas sa kanyang grasya, mangyayari nga yun pag ikaw ay tatawag sa kanyang pangalan sa pagsisisi. Pero, kasama din ng kanyang katotohanan o pagiging tapat sa kanyang salita, yung kanyang warning na pag ikaw naman ay hindi nanampalataya, ikaw ay ang mapupuntahan mo ay destruction. Mapupuntahan mo ay condemnation. At yun ay katotohanan. Huwag po nating tignan na pwedeng mangyari o pwedeng hindi. Yun talaga ay totoo, mga kapatid. Kaya parang ito yung ating pag-aaralan ngayon. Dito sa chapter 11, actually 1 to 10, ito yung pagsasabi ng Panginoon na by grace, siya ay namili at ililigtas niya. Sabi niya sa Romans 11, 1 to 6. At itong 7 to 10, pagpapakita naman niya na kikilalanin niya mga kaaway, ang mga wala sa kanya. Sila ay makakaranas ng kanyang banal na puot, magpakailanman, walang hanggan. At ito ay totoo. At nawa, isang gusto natin makita to bago tayo magpatuloy. Makita natin na itong warning na ito ng Diyos, very dark ito, para mas maunawaan natin at ma-appreciate natin yung kinang ng Ebanghelyo. Dito sa chapter 11, mas naipapakita ni Pablo na ang Diyos ang source ng salvation. Ito ay grasya at kailanman ay hindi pwedeng may humalong gawa. It is either gawa o grasya. So walang mixed. Hindi ka ligtas nun. Pag mix, work and grace. Pag work, hindi ka rin ligtas. Pero pag ikaw ay, ang kaligtasan mo ay by grace, iyon ay tunay na kaligtasan sa ating Panginoon. Last sermon nga sa chapter 11, 1 to 6, na pag-aralan natin na ang Diyos ay promise-keeping God, na hindi niya nire-reject or ina-abandon ang kanyang bayan na Israel. Nakita natin doon na simula pa lang sa Old Testament, meron na siyang tinira or binukod na kanyang mga sariling tao. Kaya dito sa chapter 11, ang ginagawa ni Pablo ay mas ina-highlight pa niya na ang Israel ay may dalawang grupo. Ang tunay na Israel, which is ang remnant, at ang hindi tunay na Israel. Meaning, ang Diyos talaga ay merong soberanong pinili na ayon sa kanyang mabuting kalooban. At kinuha rin ni Pablo itong pagkakataon para maipakita na walang ginawa ang mga remnant para mapasama sa grupo ng mga remnant. Binigyang diin niya na ang pagiging remnant ay isang regalo ng Diyos. Ito ay kaloob lamang ng Diyos. At in example pa nga niya ang kanyang sarili. As Israel, isang Jew, isang Hudyo, isang patunay na nagliligtas pa rin ng Panginoon at hindi niya nireject dahil siya mismo, isang persecutor ng Diyos, hindi siya nireject ng Diyos, kundi siya ay niligtas para maipakita na tunay na ang Diyos ay tapat sa kanyang salita, faithful sa kanyang Israel, kahit pa stubborn ang Israel sa paniniwala at pagsisisi sa pagtawag sa kanila ng Diyos, ang Diyos pa rin ay patuloy sa kanyang katapatan. Patuloy pa rin ang kanyang salita na at pangako na ililigtas niya ang kanyang mga bayan. At dito ngang umaga, sa passage natin na aralin ngayon, ipapagpatuloy pa rin natin ang pagpapakita ni Pablo sa pagiging soberano ng Diyos, sa pagbibigay ng grasya niya sa kaligtasan sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Pero this time, ito naman yung ating makikita sa pagiging soberano ng Diyos, na siya ay soberano sa kanyang katwiran. May papakita rin niya dito, though na siya ay sovereign, siya ay gracious at love, siya rin ay just. Siya rin ay matuwid. Siya rin ay hustisya, banal.
Kaya ang title ng sermon natin, The Danger of Rejecting God's Grace. Kaya I invite you ulit to open your Bible sa Romans 11, verses 7 to 10. Romans 11, verses 7 to 10. What then? Israel failed to obtain what it was seeking. The elect obtained it, but the rest were hardened. As it is written, God gave them a spirit of stupor, eyes that would not see and ears that would not hear down to this very day. And David says, let their table become a snare and a trap, a stumbling block and a retribution for them. Let their eyes be darkened so that they cannot see, and bend their backs forever. So the grass wither, the flower fades, but the word of God stands forever. Tayo po muna yung manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa magang ito. Tulungan niyo po kami sa pag-aaral ng isa sa mga napakahirap na passage sa iyong salita. Tulungan niyo po kami, Panginoon. May your Holy Spirit guide us and enlighten us, Panginoon. Maraming salamat sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. So gusto ko pong magsimula dito sa passage natin na ma-remind tayo na yung chapter 1 at hanggang chapter 11 ay wala pang pinag-uutos doon ang Diyos. Okay? Wala pang pinag-uutos doon. Wala pang pinapagawa sa atin dito. Meaning, ang paglalahad ni Pablo dito ay purely about doctrines at mga katotohanan. At sa chapter 12 hanggang 16, andito yung duties natin at responsibilities. Nandito yung mga utos. Okay? So maliwanag na chapter 1 hanggang chapter 11, ito ay about sa doctrines, katotohanan ng Diyos. Kaya di ba sa chapter 8, pinakita doon na wala ng condemnation ng nakay Kristo at lahat ay nasa ilalim ng kanyang soberanong plano. Sa katulad ng chapter 9 hanggang 11, ito ay hard truths na kailangan din nating maunawaan dahil mas ma-appreciate natin ang salvation pag nakita natin kung ano yung application ng Panginoon sa kanyang pagiging soberano sa kaligtasan. Sa chapter 9, tinuturo dito yung kanyang soberanong pagpili, the sovereign election, na tinuturuan tayo ng doktrina na ito ay blessing sa atin, na ang ating maging posture o posture ng ating puso na dapat ang ating maging posture ng ating puso ay hindi, bakit namili ang Diyos? Unfair naman. Hindi dapat ganon. Minsan naisip natin, ay, gusto kong paniwalaan yan, pero unfair eh. Bakit ganon? Namili siya. Okay? Pero dapat ang puso natin, ang posture natin, bakit ako ang pinili? Bakit tayo ang pinili? Bakit tayo naligtas? Bakit tayo naniniwala? Sobrang sinungaling naman ako. Sobrang namang mainitin ang ulo ko. Ba't ako iniligtas ng Diyos? Hindi ko deserve ang kaligtasan. Nakita niyo po yung malaking pagkakaiba. Kaya itinuturo ang election para dalhin tayo sa humility. Makita natin na hindi natin deserve ang grasya niya. Sa chapter 10 naman, tinuturo sa atin dito yung responsibilidad ng Israel na pagkakatawag sa kanila ng Diyos sa pagsisisi at pananampalataya. Pero pinili pa rin nila na i-reject si Kristo. Kaya naman dito sa chapter 11, sasabihin dito sa atin na kahit ni-reject ng Israel ang Diyos, hindi pa rin ni-reject ang Diyos ang Israel. At ito nga ang remnant, ang tunay na Israel o ang pinili ng Diyos. At ang katibayan nga, syempre, si Paul, na isang Hudyo na pinili na iligtas ng Panginoon. Kaya dito sa aralin natin, mga kapatid, verse 7 to 10, nagtatanong naman dito si Paul ng isang importanteng tanong. Parang sinasabi ni Paul, kung hindi nakita ng Israel ang hinahanap nila at may pinili ang Diyos para makakita at ang iba naman ay pinatigas ang puso, anong ibig sabihin nito ngayon? Ano kaya ang dahilan? At ano ang mangyayari sa hinaharap dito sa mga matitigas na puso na ito?
Okay? So, ito yung magiging dalawang puntos natin ngayon. Ito yung sasagutin natin. Una, further hardening to those hard-hearted Jews. Number 2, real impending judgment of rejecting the gospel. Okay? So, unahin muna natin. Further hardening to those hard-hearted Jews. Verse 7, what then Israel failed to obtain what it was seeking, the elect obtained it, but the rest were hardened. As it is written, God gave them a spirit of stupor, eyes that would not see and ears that would not hear, down to this very day. So kailangan natin maunawaan na muli, ang hardening ay both causative at punitive. Ano ba yung causative? Ang causative ay nagre-result sa cause. Okay? Ito yung resulta sa isang cause. Kunyari, yung cause and effect. Sila ay hardened dahil nirefuse nila ang gospel. Yung punitive naman, ito naman yung pag-refuse nila sa gospel, kaya sila ay may punishment. Kaya sila hardened, ito ay punishment ng Diyos sa kanila dahil they refuse to believe the gospel. So, kung maalala natin si chapter 9, nabanggit na ni Paul itong hardening of hearts kay Pharaoh. At nakita natin doon na naka-passive voice at patuloy pa rin, passive voice pa rin itong hardening na ito. So, meaning, ang pag-harden ng Diyos ay giving them up over sa kagustuhan nila. Hinahayaan ng Diyos kung ano yung gustong gawin ng isang tao. Kung gusto niyang gawin ay magkasala, be it. Okay? Di ba sa chapter 1:21, dahil ang tao ay sinuppress ang kasalanan or ang katotohanan, God gave them over sa lust and passion nila. So ganito din dito, mga kapatid. Sa verse 7 to 8, kaya ang ibang Israel ay hardened, sila ay nagre-refuse sa gospel. Sila ay patuloy na umaayaw sa gospel. Hinahayaan sila ng Diyos na mag-refuse sa gospel. Gusto ba ng Diyos na mag-refuse sila? Hindi. Sila mismo yung may gusto na i-refuse ang gospel. Voluntary ang hardening na ito. Wala silang natanggap na restraining grace or pagpigil ng Diyos sa kagustuhan nila. Hindi katulad ng mga believers, sila ay nirestrain sa kakasala pa. Okay? Kaya ang effect, they become deaf and blind to His word. Naging bingi sila, naging bulag sila sa salita, sa katotohanan ng Diyos. At ito ay pagpapakita ng isang parusa ng Diyos. Pag ikaw pala ay nabulagan na sa salita ng Diyos, hindi ka na nakakarinig, naririnig mo ang salita ng Diyos pero hindi ka na tinatablan. Punishment na pala yun ng Panginoon. Isang parusa na pala sa iyo ito. Okay? Glimpse na ito ng hindi ka niya papakialaman. Okay? So, itong punishment na ito ay hindi unfair, mga kapatid, kasi gusto natin. Walang nagtutulak sa atin na magkasala. Kaya, hindi unfair ang punishment ng hardening dahil hinahayaan lang naman ng Diyos ang Israel sa kung ano ang gusto nila. At ito ang nakakatakot. Yun ang nakakatakot. Ito ay isang warning ng Diyos sa patuloy na pag-refuse nila sa pananampalataya, sa katotohanan, at patuloy na pagtalikod sa Diyos. Sila ay magkakaroon ng further hardening. Hardening to hardening from hardening. Okay? Dahil pwedeng hindi nga nila talaga marinig ang pagtawag ng Diyos at all. Hindi na nila marinig ang katotohanan at all. God gave them stupor, spirit of stupor. Ang meaning ng stupor ay numbness, paralysis. Binigyan sila ng, in a way, sila ay responsive or unresponsive sa kanilang mga naririnig na katotohanan. Kahit pa masakit ito, hindi na sila tinatablan. In short, sila ay manhid. Manhid na sila. Binigyan din sila ng blindness, kabulagan, na kahit nagbabasa sila ng katotohanan, ng salita, hindi nila makita, hindi nila masumpungan ang eternal life, si Kristo. Meron silang kabingihan,
Na kahit naririnig nila ang gospel, hindi sila nakakaunawa. Di ba nangyayari ito pag nagpe-preach si Kristo? Hindi nila maunawaan, pinagtatawanan pa nila si Kristo. Ina-accuse pa nga lang sa demonyo pag nagsasabi si Kristo ng mga katotohanan. So ayaw ba nila ang gantong estado ang mga Israel? Gusto. Kasi nga, remember, hinayaan sila sa kagustuhan nila. Hinayaan sila ng Diyos kung ano ang gusto or mabuti sa kanilang mga mata. Okay? So, mas naging manhid sila sa salita ng Diyos. Meaning, mas hindi na sila tinatablan, hindi na sumugat. Hindi katulad sa preaching ni Pedro, nung na-preach niya ang gospel, sumugat sa karamihan ang salita ni Pedro at sila ay nanampalataya. Pero sa kanila, hindi na sumusugat sa kanilang puso. Sila na ay bulag. Kahit anong basa nila sa scripture, kahit anong kabisado nila sa Bible, wala doon ang eternal life. Di nila nakikita ang eternal life. Sa pagkabingi, di na sila makonvict. Di na sila nakakakita, naniniwala. Ang nangyayari pa nga ay nag-stumble sila. Hindi na sila nako-convict. So imagine, nasa gantong state ang Israel. Pero kung matatandaan natin, ang Israel, lahat ng benefit, mga favors ng Diyos, nasa sa kanila sa Old Testament. Pero, reklamo sila ng reklamo, kaya nga sila napunta sa wilderness. Sa kanilang pagmumurmur. Manhid na sila. Wala na silang takot. Hindi na sila nakakita ng kabutihan at provision ng Diyos sa kanila. Na kahit nagpo-provide sa wilderness, masama pa rin ang Diyos. Wala pa rin silang satisfaction at contentment. Hindi nila nare-recognize na ang salita ni Kristo ay salita ng Diyos. Dahil hinayaan sila ng Diyos sa kagustuhan nilang isipin at ikilos. At di lang ito, sa panahon ni Paul, ito ay nangyari sa panahon ni Moses at ni Isaiah, di ba? Sa Deuteronomy 29 at Isaiah 29:10. Ito ay, dito kinuha yung verse 8 na Romans 11. Meaning, noon pa man may hardening na. Hindi ito nangyari ng New Testament. Si Moses nagpapaalala sa Israel na pagpunta nila sa Promised Land, pinapaalala ni Moses na ito yung mga himala ng Diyos. Ito yung kapangyarihan ng Diyos. Ito yung ginawa ng Diyos. Niligtas kayo sa plague sa Egypt. Kayo ay pinatawid sa Red Sea. Nag-provide siya ng mga pagkain sa wilderness. Pero hindi nila na-appreciate yon. Hindi nila na-recognize. Pero ang nangyari, nagrebelde pa sila. Nagreklamo sila. Ibig sabihin lang, hindi automatic ang understanding ng salita ng Diyos. Ang Diyos ang nagbibigay ng understanding. Okay? So Isaiah 29:10, sa panahon din ni Isaiah, sobrang makasalanan ang mga leaders ng Israel. Sila ay nagko-commit ng idolatry. Their hearts are unwilling to submit. Kaya ang Diyos, inalaw sila na mamanhid talaga yung kanilang puso. Kaya sila ay pinarusahan ng Diyos. Di ba sinabi doon, deep sleep? Or ito nga yung spirit of stupor, na lalong hindi sila makakaintindi, yung binasa natin kanina, ng mga spiritual na bagay. Dahil sa pagtalikod nila sa kagustuhan ng Diyos, hinayaan sila ng Diyos na sundin ang kanilang mga puso. Di ba? Yan ang panawagan ng mundo ngayon. Listen to your heart. Follow your heart. Follow your dreams. Patuloy pa rin ang pagpopromote ng mundo na huwag sundin si Kristo. At mula noon, yun pa rin ang punishment ng Diyos na nararanasan hanggang sa panahon ni Kristo. In fact, ginamit ni Christ ang Isaiah sa 6 sa pagpapaliwanag kung bakit nagkaroon ng parable. Para makita na hindi maunawaan ang makakaunawa lang dito ay mga tao na uhaw sa katotohanan at nagpapasakop sa salita ng Diyos. Para ma-down ang mga taong mga prideful. Akala ng mga Pariseo, alam na nila ang lahat.
Kala nila dahil sila ay favored ng Panginoon, nauunawaan na nila ang bawat salita ng Diyos. Hindi pala. Hindi basta-basta pala ito maunawaan. Kailangan ng grasya at kaloob ng Diyos para maunawaan. Makita natin yung delight sa salita ng Diyos. Hindi mo to pinipilit ang sarili mo na maging masaya ako sa pagsunod. Pero ito ay binigay na sa'yo by the Holy Spirit. Hindi katulad ng mga Pariseyo, panahon ni Kristo. Sila ay very prideful. Hindi makaunawa sa parable. Dahil ang iniisip nila ay self-gain ng kanilang mga puso. Akala nila dahil sila ay nasa lahi ni Abraham, okay na ang lahat. Pero in reality, bulag pala sila sa katotohanan. And even today, mga kapatid, marami pa ring Hudyo. Di ba sabi doon sa ating verse, marami pa ring Hudyo ang manhid, bulag at bingi sa katotohanan. Marami pa ring pinipili na manatiling i-refuse ang Ebanghelyo. At napaka-imposible na hindi nila alam ang about kay Kristo doon sa lugar nila. So ang punto, spiritual blindness is willfully obtained by persistent refusal of the gospel. Pag ikaw ay patuloy mong nire-resist ang katotohanan, patuloy mo na sinusuppress ang katotohanan, ang ending or resulta sa iyong puso ay kabulagan. So ganun pala, the more na nagre-refuse ang Israel sa katotohanan, mas tumitigas ang kanilang puso. They know and understand the gospel, but their hearts do not accept the truth. Ayaw nilang magpasakop because they want to establish their own righteousness, according to their own zeal. And again, hindi lang ang Israel ang ganito. Maraming tao ang nakakaranas ng gantong sitwasyon. Marami tayong nakikita na they do things to God according sa kanilang kagustuhan. Kung anong naiisip nilang tama, yun na lang ang kanilang ginagawa. Nagpepenitensya sila. They emulate Christ. Meron silang panata yearly, nasasaktan nila ang kanilang sarili para maging acceptable at mahugasan sila sa kanilang kasalanan. Akala nila ang pagiging religious acts nila ay ang pagdadala sa kanila sa Diyos. Maling-mali, mga kapatid. Isang kabulagan ito. At pag sinabi mo ang katotohanan mula sa Biblia sa kanila, they refuse to listen. Na-offend sila. Iniisip nila, ina-attack mo pa sila. Kaya ang prayer sa kanila na maawa ang Diyos. Kung tayo ay merong pag-ibig or compassion sa kanila, nawa sila ay bigyan ng grasya ng Diyos at buksan sila sa katotohanan na nakasaad sa salita ng Panginoon. And even sa ating mga Kristiyano, mga kapatid, alam natin ang katotohanan. Pero we live as we are ignorant sa truth. Natatakot tayo na magpasakop. Hindi tayo nagtitiwala sa katotohanan. Ang nakakatakot pa dito, mga kapatid, dahil sa pagmamatigas ng puso natin sa katotohanan, baka makaranas pa tayo ng further hardening. Na tumigas ng tumigas ang puso natin. Nakaka-disobey natin sa utos at kalooban ng Diyos, magiging manhid na yung puso natin. Mawawala na tayo ng takot sa Diyos. Hindi na tayo tinatablan ng mga rebuke ng kanyang salita. Baka dumating yung araw, baliwala na lang pag nagko-commit tayo ng sin. Na yung dating gustong-gusto nating i-mortify, ngayon, mahal-mahal mo na ulit. Wala na tayong gana na i-mortify. Hindi mo alam, may hardening na pala ng puso. Nakakatakot ito, mga kapatid. Kasi baka sa simula, mawalan lang tayo ng gana sa konti. Pero di natin namamalayan,
Wala na pala tayong gana sa marami. Nawawalan na ba tayo ng gana sa pagsunod? Check natin ang puso natin. Baka ang gusto pala natin ay ang nasusunod na yung ating sarili lately. Ngayon ba, ang aking ginagawa ay sa kalooban ng Diyos o sa kalooban ko? Tumingin ka kay Kristo, kapatid. Nawawalan ba tayo na ng gana sa means of grace? Pero hinahayaan lang natin? Nawawalan ba tayo ng gana makinig ng sermon? Kasi nakikita natin, irrelevant naman yan sa buhay natin. Israel yan eh. Hindi naman ako taga doon. Delikado po ito pag ganyan ang ating pag-iisip. Nakakatakot po yan. Isipin niyo po, we are being summoned by God to hear and to take heed of His word. Of His word. Kaya hindi pwedeng walang kinalaman itong scripture na ito sa ating buhay. Dahil ito ay mismo mensahe ng Diyos sa atin individually and as a church. Hindi pwedeng hindi maging profitable sa ating buhay ito. Dahil ito ang magko-correct sa atin. Ito ang magtutuwid sa atin. Nire-remind tayo ng Diyos sa pulpito, ng kanyang grasya, na tayo ay binili ng dugo ng kanyang anak. Na binigyan ng pag-asa na dati ay kaaway. Nire-remind tayo na may mediator tayo na patuloy na nananalangin sa atin pag nagko-commit tayo ng kasalanan. Na itong mediator na ito ay hindi nagtutulak sa ating palayo. Pero lagi nag-welcome sa atin, nag-i-invite sa atin. Come to me, you heavily laden. Sa mga may kabigatan, hindi solusyon ang paglayo, hindi solusyon ang pag-isolate, hindi solusyon ang makinig sa ibang salita. Sa prinsipyo ng mundo, ang solusyon ay ang ebanghelyo. At sa natatagpuan ito sa means of grace niya. Nawawalan na ba tayo ng gana, manalangin? Check natin ang puso natin. Baka punong-puno na tayo ng pride. Baka punong-puno na tayo ng galit. Baka punong-puno na tayo ng bitterness. Punong-puno na tayo ng unforgiveness. Ng fear. Ng pagdududa. Nakakatakot na mawalan tayo ng appetite sa panalangin, mga kapatid. Nawawalan ba tayo ng gana sa fellowship? Check natin ang puso natin. Baka matigas na yung puso natin sa kapatid natin. Baka wala na tayong pag-ibig. Baka wala na tayong interest na makinig sa kanila. Mag-impart ng buhay sa kanila. Wala na tayong interest na maging united. Baka tumitigas na yung puso natin na ang gusto na lang natin ay maging kanya-kanya. Di na tayo nakikinig sa encouragement at rebuke ng kapatid natin. Kasi wala na tayong tiwala. Ang gusto na lang natin, gagawin ko to dahil ito ay ang aking naiisip na magandang gawin. Ito ang aking kalooban. Nakakatakot po ito. Dahil ito ang pagmumulan ng threat ng disharmony. Hindi natin namamalayan, andyan na pala ang division. At di natin namamalayan, detached na pala tayo sa katawan na. Very alarming po ito, mga kapatid. Mawawala yung value natin sa atin, yung bawat isa. Di na natin iti-take na ito ay precious sa mata ng Diyos. Na pinagbayaran ng kanyang dugo. Pinagbiling sa atin na mahalin natin ang bawat isa. Palakasin ang bawat isa. I-rebuke ang bawat isa. I-lead natin kay Kristo ang bawat isa. Pero anong nangyayari? Check natin ang puso natin. Baka pinatitigas na tayo. No? Hinahayaan na tayo sa ating kagustuhan. Na nagwa-wonder yung ating mga mata kung ano na lang ang ating mga, di ba sa mga anak, kung ano yung wala sa bahay, yun yung gusto. Gusto ko yung gano'n sa kapitbahay, kalaro ko.
Sa atin po. I-appreciate natin. Ang ganda nung kaninang binasa natin. Lahat yon ay by grace. Kaya tayo nandito ay by grace. Kaya kapatid, kung may ganito tayo, kung may nasa-sense tayo sa puso natin na may pagtigas, kahit maliit pa yan, agapan na natin. Kahit may maliit na bahabol, agapan na natin. Magpalakas muli tayo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. I-counter na natin nakikitang cause. Bakit merong ganito? Maybe sa busyness, maybe sa sluggishness, sa katamaran, o maybe sa idleness. Dahil ayaw mo lang. Nawa mapalakas tayo ng katotohanan ng Ebanghelyo na maibigkis muli tayo ng Panginoon ng mahigpit kay Kristo. Ayaw nating loins, yung belt natin na maluwag. Gusto nating masikip. Dahil sabi nga, di ba, sa armor of God, doon nakalagay yung pundasyon ng katotohanan doon sa sintron, na pag nawala yun, hubad lahat ng armor mo. Agapan natin, mga kapatid. Ayaw natin magkaroon ng further hardening to those hard-hearted Jews. Kasi kahit hindi natin pilitin na maging matigas yung puso natin, titigas at titigas yan. Wala tayong magagawa kundi tumigas yan. Pero sa grasya ng Panginoon, binibigyan tayo ng mga ganong katotohanan para muli ibabad natin ang puso natin sa gospel at muling lumambot. Number 2, real impending judgment of rejecting the gospel. From the quotations from Moses and Prophet Isaiah sa point number 1 natin, dinala naman tayo ni Paul sa Psalm 69, sa account ni David. Sabi dito sa verse 9, and David says, let their table become a snare and a trap, a stumbling block and a retribution for them. Let their eyes be darkened so that they cannot see, and bend their backs forever. Itong binasa natin ito, kung aware kayo, ito ay isang imprecatory prayer. Ito ay imprecation. Ito ay pag-speak ng judgment sa isang tao, sa kanyang mga enemies. Panalangin ito ni David na sa judgment ng Diyos doon sa kanyang mga kaaway. So ano ba ang context ng Psalm 69, 20-23? Ito yung panalangin ni David na hatulan ng Diyos. Yung mga nagko-commit ng idolatry at tumataliwas, nagde-despise sa pangalan ng Panginoon. At pinili ito ni Paul dahil ito ay nagpapakita ng judgment ng Diyos sa mga tumatanggi sa kanyang anak na si Kristo. And the fact na inilagay ni Pablo itong Psalm 69, 22-23, dito sa Romans 11, verse 9-10, this shows na may warning ng impending doom, may future and certainty doom and consequence sa further hardening na yan. Kanina, further hardening, no? Pero may pag-asa pa yon. Pero kung yon ay nagpatuloy mo pa rin, hinayaan mo lang yung pagiging matigas na matigas ang iyong puso, may warning na sa pagiging stubborn ng iyong puso. Sabi sa verse 9, may nakaabang na real judgment sa Israel. Let their table become a snare and a trap, a stumbling block and a retribution for them. Ano yung table? Ito yung nagsisimbolize, di ba, pag lamesa, hindi yung sagana, makikita mo sa lamesa kung sagana daw ang isang tao. So, ito nagsisimbolize ng favor at blessing ng Diyos sa mga persecutor ni David. So, pwede nating tignan na itong table na ito ay yung blessings na nakuha ng Israel, na kunyari yung law, yung promises, na maging snare at trap sa kanya, sa mga persecutor, maging curse at judgment, na yung kanilang pinakamamahal na law, pinagkakaingat-ingatan, ang confidence nila ay ang law,
ito mismo yung magko-condemn sa kanila. Yung confidence nila ng pagiging lahi ni Abraham, ito pala yung pag-store nila ng wrath ng Diyos dahil wala ang confidence nila sa Panginoon. Pwede rin natin tignan ang table na ito sa temporal blessings. Example, food, friendship, possessions, dreams, fame, popularity, security, work, status, power. This might blind them to the gospel dahil ito yung kanilang foundation. Na pag nawala ito, guguho ang kanilang buhay. Nakita niyo po? They feel na di nila kailangan ang gospel. Basta merong pagkain sa lamesa, basta iniingatan ka ng Diyos, basta yung iyong reputation, yung status ay maigi, maayos, basta ikaw ay ligtas, basta nangyayari ang yung mga dreams, sikat ka, pwedeng makabulag ito sa Ebanghelyo. Na ang ending, ito mismo mag-stumble sa kanila. Ililibing sila ng mga dreams nila. Ililibing sila ng mga popularity nila, ng trabaho nila. At ito mismo ang gagamitin ng Diyos para singilin sila dahil sa pagsuway nila sa katotohanan. Tignan niyo po yung verse 10. Let their eyes be darkened so that they cannot see. May blindness na naman, no? And bend their backs forever. Forever, no? Impending talaga. Makikita natin again yung blindness sa prayer na ito. Pero ito ay patungkol sa future blindness. Na doon ay wala ka ng pag-asa. There is no turning back. Ngayon, yung kanina may further na blindness, pero may pag-asa pa. Pero pag sa verse 10, ito na yung sinasabi nating eternal blindness. Na wala nang balikan. Seselyohan na ng Diyos ang iyong saradong puso. Sinarado mo yan, siya maglalak niyan. Siya na magsasarado permanently ng matigas mong puso. So kung hardened until today ang Israel, at ito ay magpapatuloy pa in the future, mawawala na silang pag-asa na makita talaga nila ang kaligtasan. Sabi bend their backs. This pictures yung posture ng kabigatan, di ba? Ang ginagawa ng Israel by works, by their zeal. Yun yung ginagawa nila para ma-accept sila ng Diyos. Pero gagawin daw nila yan at yan forever. Pinapakita dito yung bending backs ng pagiging pagod, pagiging weary, pagiging may worry. Na, teka lang, mali yata yung nagawa ko. Kailangan ko maghanda ulit, mag-sacrifice ulit. Ganon sila. At itong bending backs na ito, nung sinabing may forever, ito ay certainty na pagiging defeat nila. Wala na silang victory na makukuha doon. They will live in vanity, chasing the wind and will aim aimlessly. Ganito na yung kanila. Spiral downward ang kanilang pamumuhay. So, ang sinasabi sa atin ng verse 10, na hindi ito bago sa Diyos. Ito ay certain na mangyayari. At ito ay warning niya na kung patuloy pa rin tayong magiging matigas sa panawagan niya ng pagsisisi at paglakad sa Kanya, sa pagsunod sa Kanya, ang kahihinatnan natin. Kung matigas yung puso mo at pinapatigas pa ngayon ng Panginoon, hinahayaan ka dyan, hindi ka na makakasumpong sa future. Bakit may judgment? Yung imprecatory prayer ni David dito ay pagturing niyang kaaway doon sa kaaway ng Diyos. Nakita niyo po sa Revelation, makikita niyo doon sinasabi na ni John, praise God, na
mahuhusgahan na or for the judgment of the wicked people. So sinasabi dito, si David, panig siya sa Diyos. Kung kaaway at kalaban ito ng Diyos, kaaway at kalaban din niya ito. Kung hindi yan kay Kristo, kaaway yan ni Kristo, kaaway mo rin siya. Pero hindi to the point na wala kang compassion sa kanya. Ang gusto kong sabihin dito yung unequally yoking. Hindi siya magwo-work. Dahil kaaway yan ng Diyos. At kung kaaway yan ng Diyos, at kung ikaw ay na kay Kristo, kaaway mo rin siya. Hindi ibig sabihin, hindi mo na siya, wala ka ng role sa kanya. May compassion ka, katulad ni Kristo. Ipapanalangin, ipapahagi mo ang gospel sa kanya. In short, ang lahat ng nagre-reject sa Diyos ay tinuturing ng Diyos na kaaway. At ang taong wala kay Kristo ay kalaban ng Diyos. Huwag po nating baguhin ang scripture na lahat ay mahal ng Diyos. Lahat ay ligtas. Lahat ay pinagkamatayan ni Kristo. Hindi po. Ang kanyang pinagkamatayan ay ang mga remnant, ang mga pinili niya. At ang lahat ng maliligtas ay lahat lang nananampalataya. So kung walang pananampalataya ang isang tao, pwede natin siyang tawaging believer ni Kristo. At siya ay maliligtas kung siya ay nananampalataya. So ang pagre-reject sa Diyos ay ang mga nagre-reject sa Diyos ay tinuturing ng Diyos na kaaway. Ganon din si David. Kalaban din niya ang nagre-reject sa Diyos. Okay? Kaya may imprecatory prayer. More of that, gusto kong ano pa natin to, pag-usapan. Yung imprecatory. So, ang punto, God treats the unbelieving as His enemies. So, pag wala kay Kristo, pasensyahan. Kaaway ito ng Diyos. Nagkakaisa si David at si Jesus at kasama ang church sa pagkakaroon ng opposition at betrayal ng mga unbelieving. Laging may enmity, nakikita nyo sa Genesis 3. Kino-consider na kaaway ni David, ang kaaway ng Diyos. Tignan nyo po, kinonsider din siya na kaaway ni Saul. Dahil ayaw ni Saul manampalataya at magpasakop sa Diyos. So, tinitignan ni Saul, threat si David. Si Jesus, nakaranas din siya ng opposition. Betrayed by Judas and his own apostles rejected him. Katulad ni Pedro. Si Paul, kaya niya nailagay dito sa Romans 11 na kailangan niyang hatiin talaga ang dalawang grupo ng Israel. Na nakikiisa siya sa prayer na David, sa prayer ng judgment para doon sa mga wala kay Kristo. Doon mahal niya ang kanyang kalahi. Pero pag nandiyan na ang judgment, ito napakahirap. Pag makikita natin ang mga kamag-anak natin na i-judge na lang Diyos dahil wala sila kay Kristo. Yes, may compassion tayo. Pero ang may sisigaw natin, praise God. Dahil naihain niya ng tuwid ang kanyang katwiran na walang pagko-compromise. Tayo, madali tayo mag-compromise. Pero mahirap ito. Kaya anong solusyon? Mas stir up tayo sa pagpapahayag ng Ebanghelyo sa ating mga kapatid, pamilya at kaibigan. Napakahirap nito. Kala natin, medyo tayo sa imprecatory prayer. Pero nagagawa pala natin. Yung simpleng your will be done. Yes, may positive note yon na mangyari, kalooban ng Diyos sa paglago. Pero yung will niya na i-judge niya
parusahan niya ang mga wala sa kanyang anak, kasama rin dun sa prayer na yun. Your will be done. Hindi mo pwedeng, wag! Mahal ko siya! Hindi. Your will be done. Kahit gano'n natin siya kamahal. Pero akala ko ba, itinuturo ni Kristo ang love your enemies. Bakit may ganito? Kapatid, walang contradictory dito. Dahil ginawa, pinamuhay, pinulfill ni Kristo ang love your enemies. Di ba nung siya ay namatay? Siya ay namatay para sa mga kaaway niya. Sa mga nagpe-persecute, nagde-despise sa kanya. Ito ay pagpapakita ng kanyang pag-ibig kahit pakaaway niya. Hindi siya namili na parang ito, gugustuhin ako. Sige, hindi naman ako pine-persecute na to, ililigtas ko siya. Hindi po. In fact, dito sa Psalm 69, dito nga sa imprecation, ito ay messianic prophecy na nangyari kay Kristo. Sa Psalm 69:7, ito ay about sa rejection and shame na nakuha ni David sa mga persecutor niya. Na-fulfill ito ni Christ nung siya ay minamak, siya ay sinasaktan, nire-reject by doing His Father's will. Sinabi yan sa Matthew 26 at sa John 1:11. They rejected Him. Number 2, yung 69:9a, may zeal si David sa house ng Panginoon, ng Diyos, sa templo ng Diyos. Ganon din si Christ. Sa John 2, di ba, yung may cleansing of the temple, ito yung meron siyang zeal sa purity ng templo ng Diyos. Number 3, yung minak at in-insult siya, si David. Ganon din ang nangyari sa cross. Ininsulto rin si Kristo, hinubaran siya, at pinagtatawanan doon. Ikaw ba yung hari? Making yan. Sa Psalm 69:29, meron doon na pagpapainom ng suka. Pero nangyari ito sa John 19:28-29. Sinabi niya, I thirst. Pero ang binigay sa kanya, sponge na may suka. Literal. Sa 69:1-3, sabi ni David, save me, O Lord, I am weary with my crying out. Diba, nagkaroon siya ng anguish at agony na kung pwede tanggalin mo ang cup of wrath na ito, pero thy will be done. In short, ang Psalm 69 ay hindi lang sa praying for judgment, pero ito pala ay pag-shadow na na-fulfill ni Kristo ang sacrificial work niya sa krus. Na nagsasuffer hindi sa sarili. Hindi sa sarili niyang kasalanan, pero dahil sa kanyang mga ililigtas na mananampalataya sa kanya. Pinapakita dito yung under warning ng judgment ng Israel. Dahil sa rejection nila kay Kristo, Christ still died for them. At kahit nire-reject ng Israel ang Diyos, still, pinadala pa rin niya ang promised Messiah para magligtas sa makasalanan. Di natin alam kung sino mga nag-despise kay Kristo na naligtas noon, pero meron. Mga nanakit sa Kanya, pero ngayon, noon ay nanampalataya. Tayo rin naman eh. Nag-despise rin naman tayo, pero ngayon ay nananampalataya sa Kanya. Ano sinasabi po natin sa atin dito? Totoo po ang judgment ng Diyos. Totoo ang mga warning niya. Totoo ang warning niya na pag tumanggi tayo sa gospel, may parusa.
At hindi lang para sa mga tumatangging Hudyo ito, mga kapatid. Ito ay pwedeng mangyari kanino man na persistent sa pagtanggi ng gospel. Obvious na yung kasalanan, ayaw mo pa rin tanggalin. Ayaw mo magpasakop. At kung ganito pala, baka ikaw ay kaaway sa mata ng Diyos. Nakakarinig sila ng gospel, pero they willfully reject. Dahil naisip nila, ayaw nilang mag-commit. Ayaw nila ng commitment. Dahil sobrang busy nila, or maayos naman nila yung buhay nila ng sa sarili nilang paraan. Hindi po ganito nag-work ito. Sila ay kampante. Nagpapakasaya sila, kumakain, umiinom, nag-e-enjoy, parang walang problema, parang walang warning. Ang sarap ng sitwasyon dahil sila ay safe, walang nangyayaring masama. Pero yun ang problema. Naging kampante sila, mga kapatid. Dahil feeling nila, wala namang mali, wala namang urgency. Eh, hindi sila nagbabantay. Hindi nila alam habang busy sila sa kasayahan, pwede nang dumating si Kristo at maghukom. Dahil pag pinagpabukas pa nila ang pananampalataya, huli na pala ang lahat. Sila na pala ay napapahamak ng kanilang ini-enjoy na mga bagay na hindi nila nalalaman. Kaya kailangan nilang maniwala sa Ebanghelyo. Walang ibang paraan para maligtas sa puot at hukom ng Diyos. Ganon din sa atin, mga Kristiyano. Minsan, pag sobra ang sense of safety natin, o blessed na sitwasyon, nawawala yung pagiging watchful natin, di ba? Pag yung parang wala namang problema, ay ayos lang yan. Binababa natin yung guard natin. Though di na tayo mawawala sa kaligtasan, pero ito ay very harmful pa rin sa ating mga kaluluwa. Ito ay pwedeng maging dahilan ng kapahamakan natin. Hindi natin alam, lubog na pala tayo sa kasalanan nang di natin namamalayan. Pain na pala ito ng kaaway para mahulog tayo sa tukso at kasalanan. Hindi dahil mahina tayo, kaya tayo nahulog. Pero nahulog tayo dahil masyado tayong kampante at kumpiyansa. Hindi tayo nagbabantay. And same with our struggles. Kaya tayo natatalo sa struggles at hardships, hindi dahil mahina tayo, pero dahil kumpiyansa tayo. Nakababa ang armor natin. Kaya pag andyan na, caught off guard na tayo sa mga trials natin. At doon, natitriple ang pagiging mahina natin. Dahil nakakapasok na ang foothold ni Satan. Di ba? Ito naman ang katotohanan. Lagi nating nagiging lisensya, ay, mahina ako eh. May kasalanan pa tayo, kaya ganyan talaga. Parang nino-normalize natin ang ang pagkakasala. Hindi po. Sa totoo lang, minsan ini-enjoy natin yung tawag ng kasalanan. Paano tayo makakalaban kung lubog na pala tayo halfway ng katawan natin sa kumunoy? At bakit nangyayari ito? Dahil sa kawalan ng communion natin sa Diyos. Kailan tayo huling nagkaroon ng intentional at sincere na magbabad sa salita niya? Kailan yon? Para ba natin tinitignan ang salita niya ng parang postcards, mga picture, ang ganda nito? O parang isang love letter? O isang sulat sa'yo ng isang magulang mo? Kailan huli natin naalala ang grasya ng Diyos na na-display sa crucifixion?
Na habang nagbabasa tayo, na-appreciate natin ulit yung cross. Dahil ba sa mga meme, doon na lang ba natin nakikita ang cross? Kahit Christians tayo, warning pa rin sa atin ito, na huwag mawala, mag-take heed, mag-behold ng kanyang salita. Yung mga comfort natin ngayon na inaabot, barang araw, yan ay ikakapahamak natin. Kaya check natin, baka mainly ang focus na natin ay promotion sa work at hindi na sa Diyos. Check natin, baka mainly ang focus natin ay sa achievements at napapalayo na sa Panginoon. Check natin, baka ang sinusundan natin ngayon ay ang dikta na ng laman, hindi na doon sa salita niya. Baka nahulog na tayo sa covetousness. Nawa, maaalala natin, ma-appreciate natin na dati tayong kaaway. Pero ngayon, tinuturing na tayong kaibigan at pamilya ng Diyos dahil kay Kristo. At ito ay na-fulfill ni Christ sa kanyang kamatayan sa krus. Nung siya ay namatay para sa atin, nung tayo pa ay mga kaaway niya. So anong challenge natin mga kapatid? Hold the promise of the gospel, not the promise of sin. Tignan mo yung promise ng Ebanghelyo kaysa sa pangako ng kasalanan ng temporal happiness, temporal satisfaction, temporal security. Yan ay walang kabuluhan. Yan ay empty na promises sa iyo. Kaya huwag mong hahayaan na tumigas ang puso mo sa pag-commit ng mga ito, mga kapatid. Magtiwala tayo sa means of grace, sa grasya ng Panginoon na dumadaloy sa ipinagkaloob niyang means of grace sa atin. Na tayo ay mailid muli kay Kristo. Ang mga means of grace na ito ay dapat magkaroon ng dulot sa atin na mas lalong tumibay ang ating union kay Kristo at union sa church. Kaya huwag tayo magpapaloko sa kasinungalingan ng kaaway na wala nang magagawa sa atin si Kristo para mabago. Panghawakan natin ang pangako ng Ebanghelyo. Kapag nawawalan ka o nakakita ng mga maraming bago sa paligid mo, sana ma-appreciate natin na ang Diyos ay hindi nagbabago. Steadfast pa rin siya. Mapalibutan ka man ng struggles dahil sa rejection, heartaches, iniwan ka ng tao, sana mas makita natin na He is our solid foundation that will never forsake us. Binigo ka man ng pangako ng nasa paligid mo, ma-appreciate mo naman ang pangako ng Diyos dahil ito ay laging tapat at mangyayari. At ito ang enough reason. Kaya may dahilan tayo para mag-rejoice pa rin sa kabila ng failures, ng struggles natin. Number 2, take the warning greatly. It will happen. Every time na napipreach ang gospel, laging may other side ito. Ito ay presently today na revealed ang puot ng Diyos sa wickedness ng tao. Sabi sa Romans 2:1-5, ang kabutihan ng Diyos sa iyo ngayon ay nililid ka sa pagsisisi. Hindi para maging kumpiyansa ka sa iyong buhay. Isipin nyo, 7 churches. God is calling them to repentance. Tayo rin. Let us always be reforming. I-recognize muli natin kung saan tayo galing at ano ang identity natin. Yes, may nakakatakot ang sting or yung sumpa ng batas pag iyon ay nalabag ng isang taong wala kay Kristo. Pero mas greater ang pinsala at parusa sa
pag-disobey sa gospel. Pag tayo ay nag-reject, hindi sa pagsunod, pero sa gospel mismo, mas greater ang punishment sa atin. Kaya do not be deceived. Totoo ang puot ng Diyos. Huwag kang maniwala na hindi nagagalit ang Diyos. Totoo po yun. At mararanasan yun ng mga wala kay Kristo. Nararanasan ng hanggang ngayon ay tumitigas ang puso kay Kristo. Kaya kung tayo ay may sin, actively, hindi mo lang hinihintay na ikaw ay magbago. Na nasan na? Bakit hindi pa ako nababago? Ang hirap naman mabago ako ng grace mo. Actively, gawin mo yon. Umiwas ka, mag-resist ka. I-engage mong sarili mo sa means of grace. Huwag mong hintayin passively na mababago ka. Kailangan mo rin ang iyong may responsibility ka pa rin para sa iyong matigas na puso. Ayaw nating tumigas pa yan. Kaya huwag mo nang ipagwalang bahala. Manalangin ka sa Diyos. Hingiin mo ang awa niya. Choose what is profitable to your soul. Huwag yung magsisira, mag-ruin. Choose to glorify God, not to sin. Choose Christ as your contentment, mga kapatid. Sa mga bata, makinig kayo ng Ebanghelyo. Kilalanin niyo si Kristo. Hindi porket kayo ay nasa church, kayo ay anak ng isang Kristiyano, parents nyo ay Christian, saved na kayo. Hiwa-hiwalay pa rin ang ating kaligtasan. Kaya, grasya ng Panginoon kung naririnig nyo ito ngayon habang bata pa kayo. Ikaw ay manalangin. Hindi ka bata para sabihin mo, bata ka pa para magsisi. The fact na ikaw ay may sting ng original sin, yun ay worth na pagsisisi sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, seryoso ang Diyos sa kasalanan. Dahil seryoso ang Diyos sa kabanalan. Mahalagang makita natin ang gospel na nandito nare-reveal ang character ng Diyos. He is love, but He is just. Hindi pwedeng love, hindi rin pwedeng just lang. Kaya patuloy tayo na magpasalamat na nakasumpong tayo, hindi dahil magaling tayo, pero dahil sa Kanyang grasya. Tayo ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito na kami ay na-remind ng iyong salita. We pray na ma-appreciate namin ang warning na ito, Panginoon. Maraming salamat dahil some of us, o lahat kami, Panginoon, minsan dumarating sa mga kadiliman ng aming buhay. Pero maging profitable itong salita mo. Kami ay magising, Panginoon, sa aming nilalakaran. Baka kami ay blind